Okay. So, nandito na naman po tayo muli sa farm. Yan. At ang topic po natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay bakit nagkakaroon ng crack itong ating mga concrete pond. Yan. Ito may crack to nung una. Yan. Pero natakpan na po yan. Yan. So marami po itong crack nung una. Actually ito po ay walang laman. Yan, itong tatlo lang po ang meron. Ganyan po siya kalalim. So, ang taas po nito nasa 1 metro lampas. Yung taas po nito. So, ganun din po yan. Yung mga pan po na yan. So, bakit nagkaka-crack ito? At bakit ito walang laman ngayon? At bakit ganito meron siyang mga division? Yan. Okay. So, una, kung bakit nagka-crack itong ating mga concrete pan. Kasi minsan, hinahayaan po natin na walang tubig tapos nakatirik sa initan, sa arawan, ano po. Pero ito may net naman ito pero tirik pa rin sa arawan. Yan, kung bakit siya nagka-crack dahil sa sobrang init ng panahon. Tapos yan, tirik na tirik po siya, naiinitan po siya, mamumutok po yan yung mga semento diyan. Okay? Yung flooring po niyan. So ngayon nalagyan na siya ng mga mga plaster at nilalagyan natin siya ng tubig upang hindi po siya materika ng araw. Yan. Okay, so kahit konting tubig lang po ang ilagay natin, basta wag lang siyang natutuyuan, wag lang siyang matitirika ng araw po diyan, wag lang siyang masosobrahan ng init. Hindi po magka-crack yung ating isda. Tsaka isang purpose kung bakit kung bakit natin nilalagyan ng tubig po ito ay dahil may mga nakakatalo na isda pamula dito. Yan, tatalon sila dito. Yan, kagaya po noon yung nandoon. Yan. Yan, namatay na po siya. Ano po? So nakatalon po siya. So isa sa dahilan din kung bakit natin nilalagyan ng tubig para pagtalon ng isda dyan ay mabubuhay pa rin siya at madali natin siyang mahuhuli. Ano po? Dahil yan natalon sila dito minsan. Yan, ito pa nga pala yan, nakatalon po yan, patay na po yan. Yan, natuyot na po siya dyan. Yan, nilalanggam na po yan. Okay, minsan kasi talagang kapag nagigitla o nagugulat yung mga isda, natalon po yan, tumatalon po yan dito sa kabila. Kaya yung iba, nilalagyan ng net. Yan, kagaya po niyan. Palibot po yan, may net. Para hindi po makatalon dyan yung isda. Lalo't kapag malalaki na po yan. Ako, lundagan po ng lundagan po yan. Kaya dapat nilalagyan, sinisecure po natin. So ito, nilagyan natin ng tubig. Ang purpose, para hindi siya mag-crack sa sobrang init. At pagtalon ng isda, buhay pa rin siya. So madali lang natin siyang mahuhuli. Okay? So kung bakit may divider, ito po kasi ay para sa mga shooter. So kapag magsasizing po tayo dito sa tatlong pan na ito, dito natin sila ilalagay. Yan. So, ginawa po ng may-ari po nitong pan ay yan, nagpa-welding po siya. Kinabit niya doon sa dulong yon. Yan, kinabit niya po dyan. Hanggang doon sa dulo. At yan. May bakal din po yan sa ilalim. Ano po? Yan. Tapos yung mga hose na yan, yan po yung para sa aerator. So, yung aerator na yan. Okay? So, yun po yung dahilan kung bakit nagkakarak po yung ating concrete pan. Dapat po, lalagyan nyo po kahit konting tubig lang po. Ano po? Kasi sa sobrang init po ngayon, matitirikan po yan, magbibitak-bitak po yan. Kapag mahina din po yung semento na nailagay po dyan o kakaunti. So para maiwasan yan, pinatubigan na po natin siya. Ganyan po kalakas yung tubig po niyan. Okay? So yung source po ng tubig galing po doon sa tabi ng hinuhukay na earth pond. Yan. Sa tabi po yan ng hinuhukay na earth pond.
So pinalalagyan, no, nilalagyan na po natin siya ng tubig. Yan, para secure din po. Para iwas sa gastos, doble-dobleng gastos kapag nagbibitak-bitak po ito. Ayan, nilagyan na po siya ng waterproofing. And actually waterproofing din po yata yung nilagay doon yung pang-plaster. Tapos yung mga gilid-gilid nilagyan na rin po ng waterproofing. Okay? So ito maganda yung design na ginawa ni Sir dito. Yan para sa divider nung kanyang mga shooter. Yan. Actually nung una sinabi lang natin na pwede kang gumawa ng kulambo pero mas maganda yung ginawa ni Sir. Ano po? Mas matibay, syempre, bakal. Oh. Yan. Tapos ihuhulog na lang dyan yung isda. Okay? Para hindi magsama-sama yung mga malalaki saka yung mga maliliit. Yan. Malapit na po tayong mag-sizing. Mga December 2nd week. Yan. December 1st week pa lang po. Siguro mga next week magsa-sizing na po tayo. Ano po kasi may mga nakikita na tayo na halos doble na po yung laki doon sa ibang isda. At para hindi po makain yun, yung mga maliliit na isda, ay aalisin na po natin yung mga malalaki. At kung bakit maliliit po yun, kasi natatalo po sila ng malalaki. So para hindi sila matalo, dapat nating alisin yung mga malalaki. Para pare-parehas po yung size nila na magkakasama po sila. Okay? So yun lang po. Yan, para maiwasan nyo yan. Lagyan nyo na po ng tubig, agapan nyo po ng tubig. Yan, ganyan ang ginagawa natin. Palalagyan natin ng tubig hanggang siguro kahit 1 feet lang, 1 foot lang ang ilagay natin na tubig dito. Ito siguro pag tumalon yung isda dito sa hagdan, eh makakalakad naman siya. Ewan ko kung bakit hindi siya nakalakad dito. Yan. Okay. So muli, maraming salamat at gusto ko lang pong i-advertise ulit yung ating Hito Fingerlings. Meron po tayong Hito Fingerlings na binibenta. Okay? So 3 to 4 inches. Yan, message nyo lang po ako sa Hito Kaalaman Facebook page. At meron po akong number dito sa title po ng video na ito. Yan. Pwede nyo po akong kontakin, tawagan. Yan, Batangas City po ang aking location. Pwede ko po kayong deliveran kung malalapit lang po kayo. At kung malalayo kayo, pwede nyo pong i-pick up dito. O pwede po nating i-deliver, magdadagdag lang po tayo ng charge po. Ano po? Para sa delivery fee. Okay? So, yun lamang po. At sana po nakakuha po kayo ng technique o idea para hindi po nagkakrak po yung inyong concrete pan. Para hindi po doble-doble po yung gastos po. Ano po? Babaran nyo lang po ng tubig. Yan. Okay na po yan. Lagyan nyo kahit isang pirasong isda para hindi mabuhay yung mga lamok, langaw. Lamok nga. Oo, mga kiti-kiti. Pero ito hindi na ito mabubuhay. Hindi na ito papasukin ng lamok dito dahil may lambat naman po siya. May kulambo naman po siya buong paligid. Yan. Okay? So muli maraming salamat po at nawa lahat po tayo ay pagpalain po ng ating pong Panginoong Diyos.